Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kwento ng isang maagang Pepe holder na nag-invest lamang po ng $26 noong nagsisimula or pinakaumpisa na nitong si Pepe. Pero ngayon ang halaga ng kanyang investment ay umabot na po ng $60.30 million. Pero teka lamang, baka bago po kayo mag-isip na mag-all-in dyan, ay meron pong isang malaking catch. Ngayon ay bakit nga ba hindi niya makuha ang kanyang kita? Kaya ano po ang ibig sabihin nito para sa mga investors, lalo na po dito sa Pilipinas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay paano nga ba nagawa ng isang Pepe holder na lumaki ang kanyang $26 sa halagang $60 million? Nagsimula po ang buong kwento nito noong April 2023. Noong nailabas itong si Pepe, isang Frog Team meme coin na tumutukoy sa kilalang meme character na si Pepe the Frog. Mabilis po na nagkaroon ng interes sa coin na ito dahil sa kasikatan ng mga memes sa crypto community. Marami pong investors ang nag-take ng risk kahit na maliit lamang ang initial investment nila dahil nakita nilang may potential ang meme-based token na ito. Isa pong investor ang bumili ng Pepe sa halagang 0.013 ETH o katumbas po yan ng $26 noong launching ni Pepe. Hindi siya agad nagbenta kahit na lumalaki ang halaga ng kanyang investment. At ngayon, ang kanyang hawak na Pepe ay umabot na sa napakalaking halaga na nasa $60.3 million. O higit pa sa 232 million % ang kanyang ROI. Ngayon ay ano nga ba ang catch sa kwento ng Pepe holder na ito? Hindi ito simpleng kwento ng pagyaman dahil meron pong twist. Sa kabila ng napakalaking kita sa papel, hindi ito ma-cash out ng holder na ito. At ang tanong ay bakit? Ito ay dahil ang wallet ng holder ay blacklisted o naka-block ng blinak po ng Pepe developers. Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Ang Pepe Coin contract ay meron po kasi itong feature na tinatawag na Only Owner Modifier. Isa po itong uri ng function na nagbibigay sa developer ng kapangyarihang i-block ang access ng specific wallets sa Pepe tokens. May mga teorya tungkol sa dahilan ng pagkaka-blacklist ng wallet na ito. Ngunit ang popular na paniniwala ay maaring ang wallet owner ay isa sa mga developers ng Pepe. Kaya possible rin na ginawa ito upang maiwasan ang pag-crush ng presyo ni Pepe kung sakaling ibenta ng holder na ito ang kanyang malaking share na katumbas po ng halos 0.6% ng total supply ni Pepe. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa kumpirmado ang tunay na dahilan ng blacklist na ito. Ngayon ay ano ang mga dapat tandaan ng ibang mga Pepe holders? Habang ang Pepe whale na ito ay hindi makapag-cash out, maraming iba pang early Pepe holders ang nagkaroon ng pagkakataong mag-lock-in ng kanilang profits. Halimbawa noong July, isang Pepe holder ang nakapagbenta ng kanyang tokens na nagbigay po sa kanya ng kita na $1.97 million mula sa kanyang $200,000 initial investment. Nakakaakit mang isipin ang posibleng malaking kita sa pag-invest sa mga meme coins, pero mahalaga ring alamin ang mga posibleng panganib o risk sa likod nito. Ano naman ang kasalukuyang kalagayan ni Pepe? Sa kabila po ng kontrobersiyang ito ay patuloy na umaangat si Pepe. Mula nang ito ay mailista sa Robinhood, isang kilalang crypto exchange na nakabase sa California, tumaas ang halaga ni Pepe sa bagong all-time high na 40 digits 25.24. At sa kasalukuyan, ito ay nagtitrade sa presyong 40 digits 23.24.
2022. Tumaas po siya ng 84% sa loob lamang ng 24 oras at nasa pang 14, ika-4 na pwesto ito sa ranking ng market cap, kung saan ay meron siyang valuation na $9.77 billion. Ngayon ay ano naman ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy investors ni Pepe. Ang kwentong ito ay isang paalala tungkol sa risk na kaakibat po ng mga meme coins tulad ni Pepe. Habang nakakatuwang isipin ang posibilidad na malaking kita mula sa maliit na puhunan, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin bilang investors. Tulad po ng mga features ng contract na maaaring gamitin ng developers para i-restrict ang access sa kanilang tokens. Dapat din nating isaalang-alang na ang mga meme coins ay mataas ang volatility at madalas na naaapektuhan ng hype. Ang mabilis na pagtaas ng presyo ay pwedeng magdala po ng kita, ngunit may kasamang mataas na risk o panganib na bumagsak ang presyo kapag humupa na po ang interest ng market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Si Pepe ay isang patunay sa mundo ng crypto kung saan ay posible ang mabilis na pagyaman. Ngunit, hindi laging garantisado ang pag-cash out. Para sa akin, ang kwentong ito ay hindi lamang kwento ng tagumpay, kundi pati na rin ang mga limitasyon at risk sa mundo ng cryptocurrency. Ang ganitong mga balita ay nagbibigay po ng inspirasyon sa marami, ngunit sana ay magsilbing babala rin ito na hindi lahat ng tagumpay sa crypto ay makukuha ng walang kapalit na panganib or risk. Bago mag-invest, mas makakabuti kung pag-aralan natin ng mabuti ang contract features ng bawat token at magkaroon po ng tamang risk management strategies. Ang kwento ng Pepe holder na ito ay nagsisilbing paalala na ang cryptocurrency ay hindi laging tungkol sa paglago ng halaga. Ito rin ay tungkol sa maingat na pagdidesisyon at pag-unawa sa mga kasunduan sa likod ng bawat asset. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.